Nag-aapoy, nag-aapoy. Nag-aapoy ako ngayon. At mga kaibigan, nakita niyo ho ba ang bumuga ng apoy ang dragon? Meron ho tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Hulaan nyo kung sino yung sinasabi ko. Boss Aquino, shout out, idol. Eto, matanda rin. Fake news din ang lakad. Gusto ko hong pakinggan nyo at madinig nyo ang mga banat na interview nitong isang matandang reporter. Di pa ko ito kilala pero sa tingin ko gurang na reporter na ho ito. Yan. Ito ang tanong ng fake news na reporter na to. Matanda rin to. Matandang. Gusto ring sumikat nito kasi matanda na, hindi sumikat. Imbis na sumikat, nalaos din. Ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Well, bago ko simulan yan, gusto ko muna, kung nakikinig ang NBI ngayon, nagpadala po ako ng email sa inyo at ito po ay galing dito sa aking pamunuan. To the Director of the National, Director Eric B. Distor, Officer in Charge, National Bureau of Investigation, Taft Avenue Corner, Padre Paura, Metro Manila. Through Vicente de Guzman III, Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear Sir, I would like to formally report the proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content. Message thereof. Number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me. Number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yun, 35th floor, Legrand Tower 2, Eastwood City, Libis. Or number 73, Swallow Drive, Green Meadows Subdivision, Ugong Norte, Quezon City. Maraming salamat po. Nako, lahat ng mga fake account, yung mga nagpapalabas ng fake news about me, yung mga audio video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at sightings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga peking video na yan, at kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon, itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang ating kagalang-galang na former senator na si Senator. Ito, alam niyo po, kung ako po tatanungin niyo, dapat po hindi niyo kinakaladkad ang first family regarding to me. Kung may problema kayo sa akin, ang tanungin niyo ay yung mga kapatid ko, hindi sila. Okay? Natural, Ilocano ko, Marcos ako. Natural, there's no question of being me. Ngayon, sabi ko nga, kung may problema kayo sa akin, nanay ko, tanungin nyo para soplakin na kayo isa-isa. Pero itong matandang reporter na to, hindi ko alam kung nakapag-aral ba to o nabayaran din to. Ay, bakit ho? May kaibigan ho kong newscaster na nag-a-announce sa akin
na kung saan binibigyan ako ng karapatang ipahayag ang aking nararamdaman, ipahayag yung aking tunay na layunin, eh ginag-order na ho yata. Inisyuhan ho ng kanyang istasyon na igag-order. Bakit? Ganun ba natatakot sa akin lahat ng tao na pati yung reporter, yung newscaster na nag-interview sa akin ng patas na pamamahayag at kinuha lang yung aking panig, ay yung isang istasyon ng radio station inisyuhan siya ng gag order para hindi raw ako maiyere. Anong meron kayo? Di ba? Ang laki ng takot nyo. Hindi ho ako mamumulitika, alisin nyo ho yan. Abay, katakutan nyo pag pinasok ko yung politika, yan ang katakutan nyo. Huwag nyo akong bigyan ng dahilan. Nakakagigil kayo. So, pakinggan ho natin to. Matandang broadcaster. Anong pangalan nito? Hindi ko alam eh. Baka magkamali ako. Sigurado ba kayong ito yon? Yes po. Pangalan daw ho nitong newscaster na to, Deo Macalma. Tandaan mo na. Syungak ka pa rin eh. Ito. Ayan, sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo, itong Francis Leo Marcos. Una, Mr. Macalma. Fake news. Ayan. Reviewin mo lahat. Fake news. Ayan, sa social media. Reviewin mo lahat ng YouTube channel ko. Lahat ng live ko. Lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. Wala kang makikita. Yung mga siguro, yung information mo ay gawa-gawa yan. Ang dami na ngang fake news na lumabas eh. Pati CBCP ginamit nila at the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Macalma, matanda na ho kayo. Huwag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Biruin nyo, tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? Kagagaling lang niya sa COVID, tatawagan nyo ng ganyan na sasabihin nyo. Kahit sino, sasabihin nyo, nagpapanggap ako na kapatid niya. Kailan ko sinabi na magkapatid kami? Yung mga naglalabas ng balita na yan na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko ng anti-wiretapping law. Si Dishon, bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ako ng pera, ipakukulong ko kayong lahat, mga hindot kayo. Ulitin natin, Mr. Deo Macalma, ha? Sino nga naman ang yung tanong mo? Paano nga sagot yung ating magaling na senador? I will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. Ito, ano to real talk tayo. Wala tong fake news. Ito, lumalabas sa bibig ko. Mr. Macalma, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Di ibig sabihin fake news din ang lakad mong hindot ka. Di ba? Tama ba? Paano mo sasabihin na kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan na ilabas, araw-arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin ka na aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Don't ignite me. Ulitin natin, pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating kagalang-galang na former senator. I have nothing against. Idolo ko to di ba? Kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano ko si senador, o si dating senador, ito po ang sagot ko, Mr. Macalma, maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said, they are my inspiration. Yun lang. Yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Deo Macalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko, mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan nailabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo.
ididimanda kita. Ay, talaga naman, araw-arawin kita. Ngayon, no, ang dami ho kasing lumalabas na audio-video. Yan ho ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho yan ay hindi naman galing sa akin. Hindi ko ho nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Ha? Wala ho kung nilalabas na ganyan. Kaya lahat ho mga naglalabas yan ay pakakasuhan ko ho lahat yan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wiretapping law. Okay? Sila ho lahat ng makakasuhan yan. Hindi ho galing sa bunganga ko yan eh. Pwede hong i-edit nila yan eh. Di ho ba? Kaya kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Macalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko? Kupal ka pala eh. Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin? Ha? Di fake news din ang lakad mong hinayupak ka. Kuyang Badugi, naka-live ako. Hello? Naka-live ako. Biruin nyo mga kaibigan. Meron ho akong kaibigang reporter, newscaster, anchor. Tumawag ho sa akin. Actually hindi ako ho yung tumawag at sabi ko, baka ano ba itong nangyayari? Bakit may ganito? Sandali lang ho sasagutin ko lang to. Hello? Naka-live ako. Naka-live ako. Ako yan. Ayan. May kaibigan ho akong anchor na naging kaibigan ko na. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit may ganitong mga issue? Ganyan. Alam mo sabi ng anchor? Ang sabi niya, itong anchor ho na to, yan ho yung nagbibigay sa akin ng patas na pamamahayag. Kumbaga, kukunin niya yung panig ko bago niya kukunin yung panig ng iba. Okay? Sasabihin ko na, ngayon, ito yung problema. Nung kausap ko siya kanina, ang sabi niya, ako man din, binigyan ako ng gag order. Ginag-order siya ng kanyang station manager para hindi ho magbigay ng pagbabalita sa akin. Meron ho kaming audio recorder na record ko ho yung pag-uusap namin. Kaya para dyan sa station manager, hindi ako magbibigay ng pangalan, pero bibigyan kita ng pagkakataon na bawiin nyo lahat ng ginagawa nyo. Kung hindi, ilalabas ko yung audio recorder ng pag-uusap namin mismo nung anchor na binigyan nyo ng gag order. Bakit? Gaano ba akong kalaki? Takot na takot kayo sa akin? Bakit? Dahil ba iniisip nyo magna-number 1 senator ako? Hindi ako tatakbo. Gusto ko lang tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron akong tamang pag-iisip na hindi katulad nyo na nagtatago pa rin sa saya ng mga nanay nyo. Ulitin ho natin mga kapatid. Mamaya ako na ho bibigyan ng punto yung anchor, na magaling na anchor, na binigyan ng istasyon niya ng gag order para hindi raw po ako maiyere. Nasa amin po ang aming conversation 30 minutes ago. Ito si Deo Macalma. Bibigyan kita ng 24 oras. Kalkalin mo lahat ng interview ko, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng post ko sa Facebook na sinasabi ko at kine-claim ko na magkapatid kami. Okay? Ngayon, kung sa aking galing, yan, I'm sorry, patatawarin kita. Nagkamali ako. Sa akin pala galing eh. Pero kung hindi mismo sa channel ko nang galing at galing sa iba, ayan ho'y edited yan. Sa kasuhan ko kayo lahat. Mr. Deo Macalma, ang lakad mo'y fake news din. Dapat binigyan mo ako ng pagkakataon, in-interview mo muna ako para kung ano yung sagot ko sa tanong mo, yun ang itatanong mo sa dating senador. Bakit pinipilit yung kalat ka rin yung first family sa kabutihang ginagawa ko? Kung yung ginagawa ko, sila yung inspirasyon ko. Kung wala sila, hindi ko rin to gagawin. Ano masasagot nyo ngayon? Takot kayo na bumabango yung papilitong Marcos? Bakit? Ginagawa ko to matagal na 2007 pa. Naya Marcos. Anong problema mo? May problema ka? Tanungin mo nanay ko. Hindi yung fake news ang lakad mo. Ang tanda-tanda mo na, fake news ka pa. Bet, naka-live ako. Tawagan kita mamaya. Sorry. Naka-live ako. Okay. Alam mo, Mr. Macalma, fake news ang lakad mo eh. Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako.
Ito, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag-glorify ang Marcos name. Alam nga, anong apelidong gusto mo? Anong apelidong gamitin ko? Lucifer? Paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila, kaya ako ito ginagawa? O, ano magagawa nyo ngayon? Ha? Ano magagawa nyo? Ulitin mo natin yung interview ni Deo Macalma. Yung mga words kasi niya eh. Media, yan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Pakinggan nyo rin ho yung sagot ni Senador. Wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpalikat. Iba, gusto, ewan ko, iba-ibang mga lang. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung bumalik kami sa Pilipinas. Dami ganyan, dami nagreklamo sa amin. Mga foundation. Narinig niyo po yung sagot ng ating kagalang-galang na senador. Marami ho yan, magmula nung 1991. Alam niyo ho ba nung 1991? 8 taon lang ho ako noon. 8 years old lang ho ako nung 1991. 9 years old lang ho ako nung 1991. Ibig sabihin, yung aking humpututoy ay hindi pa nalulusi. Nakuha nyo? Yung aking pututoy ay hindi ko pa ho alam laruin yung pututoy ko nung 1991. Sinong matutuwa doon sa mga ganong klaseng tanong mo, Mr. Deo Macalma? Bibigyan kita 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas sa akin na dito mismo na ako yung nagsasalita. Dito sa aking channel, kalkalin mo. At sa lahat ng interview ko. Kapag hindi mo yan napatunayan, Mr. Deo Macalma, harapin mo yung patong-patong na kasong ikakaso ko sa iyo. Fake news din to. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Deo Macalma? Ha? Fake news ba yung mga tao na daan-daan libong tao, milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Loko itong tanda-tanda mo na, Mr. Macalma, kakatiting na lang ang buhay mo. Sino nagbayad sa'yo? Ha? Sino ba nagbayad sa'yo? Mga pasegway mo eh. Ha? Ano? Narinig niyo ba ang sagot ng ating dating senador? Marami ho yan, 1991. Saan mo inuhugot yung mga tanong mo? Talaga nagtutulong-tulong kayo. Ito mga kaibigan, yung istasyon, yung isa sa pinakamalaking istasyon dyan, kapag hindi nyo ho inayos yan, ilalabas ko ho yung usapan namin nung inyong anchor na ginag-order nyo yung anchor nyo para hindi ay maiyere ako. Sa akin ho yung conversation. Itong kaibigan kong anchor ho, ay nagkausap kami kanina, 30 minutes ago. Sabi niya, Sir Francis, nahihiya ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Kaming lahat dito sa istasyon, pati mga janitor namin, binigyan mo ng bigas. Natulungan nyo kami. Tapos itong station manager ko, binigyan ako ng gag order na regarding sa iyo, Mr. Marcos, wag nang i-ere. At si Deo Macalma na lang ang i-ere. Na ang gagawin is puro mga balahuran tanong. Ano, Mr. Macalma? Fake news din ang lakad mo. Tingnan niyo yung mga tanong ni Deo Macalma. Kung hindi pa naman to fake news eh. Fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Kailan ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Macalma? Galing ba sa bibig ko? Sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunganga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, bukod sa ibabash ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagbabalita. Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas na galing sa bunganga ko, na nagsasalita ako dito sa channel ko, pauulanan kita ng kaso.
araw-arawin pa kitang tinamaan ka ng lintik. Ang tanda mo na, kakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya, dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo, patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upuan doon sa impyerno. Hinihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Oh. Di ba? Oh, ito. Dapat, Mr. Macalma, tinanong mo ko, Mr. Francis, totoo ho ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Eh sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko. Maliwanag. Galing sa bunganga ko. Ha?